para sa pagkakaisa at respeto. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga sangkay at kalingap. Sa panimula ng kanyang programa, masiglang bumati si Sangkay Long sa lahat ng kanyang taga-subaybay, mula sa Team Sangkay Original, mga sponsors, kalingap partners at sa buong komunidad ng mga OFW, PWDs at mga senior citizens. Ramdam ang diwa ng paparating na Pasko habang siya'y nagpaabot ng advance Merry Christmas at mega love shoutouts sa kanyang mga taga-suporta sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa kabila ng masayang pagbati, isang seryosong paksa ang kanyang tinalakay ngayong araw. Ang kontrobersyal na isyung bumabalot sa pagitan ng mga taga-suporta ni Joy Diwata at ng kanyang ina na si Nanay Imelda. Kamakailan lamang, sa isang panayam ni Andy Kayakap kay Joy, muling nabigyan ng boses si Joy upang ipahayag ang kanyang saloobin tungkol sa mga pambatikos at hindi pagkakaunawaan sa kanilang komunidad. Sa naturang panayam, tahimik matatag na nagsalita si Joy. Ayon sa kanya, sanay na siya sa mga bashers, ngunit masakit para sa kanya na pati ang kanyang ina ay nadadamay at nababash. Sana po, kung mahal niyo ako, mahalin niyo rin si Mama, ani Joy, habang ipinapakita ang kanyang pagmamahal at paggalang sa kanyang magulang. Ipinaliwanag niyang normal lamang ang naging reaksyon ni Nanay Imelda, isang natural na damdamin ng isang inang nasasaktan sa mga puna laban sa kanyang anak. Ang isyung ito ay nagsimula na magbigay ng pahayag si Nanay Imelda sa isang panayam ni Kalingap Rab, kung saan sinabi niyang mas mabuting huwag munang ipagpatuloy ang love team nina Joy at Fran. Dahil dito, may ilang mga taga-suporta ang nagsimulang bumatikos kay Nanay Imelda, na sinasabing ito ay impluensya ng mga sponsors o ng ilang personalidad. Para kay Joy, unfair at masakit iyon, lalo na't mula pa mismo sa mga taong dati ay kanyang mga tagahanga at tagapagtanggol. Sa panayam ni Andy, ipinahayag din ni Joy ang kanyang panawagan sa lahat ng supporters. Itigil na ang mga parinigan sa social media, lalo na sa mga Facebook pages kung saan madalas nagaganap ang palitan ng masasakit na salita. Hindi niya binanggit ng direkta, ngunit malinaw ang patutsada sa ilang grupo tulad ng Team Baliw na sinasabing aktibo sa mga ganitong usapan. Gayunman, ipinaliwanag ni Sangkay Long sa kanyang komentaryo na dapat ding maging patas ang panawagan, hindi lamang sa mga nagpo-post, kundi maging sa mga nagla-live na minsan ay nakikibahagi rin sa mga alitan. Bilang isang content creator at tagapamagitan, binigyang diin ni Sangkay Longs na tama naman ang sinabi ni Joy. Isa lang ang layunin ng lahat ng supporters, ang magbigay saya at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang idolong si Joy. Kaya't kung isa lang ang layunin, bakit kailangang mag-away-away? Dapat sana ay magkaisa, magpatawaran at magbigay respeto sa bawat panig. Sa huli ng panayam, taos-pusong nagpasalamat si Joy sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Humiling siya ng kapayapaan sa loob ng kanilang fandom at ipinakita ang kanyang kababaang loob bilang isang anak at bilang isang influencer na may puso. Mag-support na lang po tayo sa kung anong meron ngayon. Huwag na po tayong makasakit ng iba, ang kanyang mga huling salita. Sa pagtatapos ng programa, nagbigay rin ng sariling opinyon si Sangkay Longs. Ani niya, tama ang panawagan ni Joy. Bilang isang komunidad, nararapat lamang na itigil na ang bangayan at parinigan. Higit sa lahat, dapat pairalin ang respeto sa pagitan ng mga supporters, sa mga magulang, at sa mga taong bahagi ng Kalingap community. Matapos ang mahaba at makabuluhang pagtalakay, nagpasalamat si Sangkay Long sa lahat ng tumutok at muling pinaalalahanan ang kanyang mga tapanood na mag-subscribe, mag-like at mag-share upang patuloy na suportahan ang positibong mensahe ng pagkaisa. Ingat kayo saan mang sulok ng mundo, mga sangkay at mga kalingap. Hanggang sa muli, paalala para sa pagkakaisa at respeto. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga sangkay at kalingap. Sa panimula ng kanyang programa, masiglang bumati si Sangkay Long sa lahat ng kanyang taga-subaybay, mula sa Team Sangkay Original, mga sponsors, kalingap partners at sa buong komunidad ng mga OFW, PWDs at mga senior citizens. Ramdam ang diwa ng paparating na Pasko habang siya'y nagpaabot ng advance Merry Christmas at mega love shoutouts sa kanyang mga taga-suporta sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa kabila ng masayang pagbati, isang seryosong paksa ang kanyang tinalakay ngayong araw. Ang kontrobersyal na isyung bumabalot sa pagitan ng mga taga-suporta ni Joy Diwata at ng kanyang ina na si Nanay Imelda. Kamakailan lamang, sa isang panayam ni Andy Kayakap kay Joy, muling nabigyan ng boses si Joy
upang ipahayag ang kanyang saloobin tungkol sa mga pambatikos at hindi pagkakaunawaan sa kanilang komunidad. Sa naturang panayam, tahimik matatag na nagsalita si Joy. Ayon sa kanya, sanay na siya sa mga bashers, ngunit masakit para sa kanya na pati ang kanyang ina ay nadadamay at nababash. Sana po, kung mahal niyo ako, mahalin niyo rin si Mama, ani Joy, habang ipinapakita ang kanyang pagmamahal at paggalang sa kanyang magulang. Ipinaliwanag niyang normal lamang ang naging reaksyon ni Nanay Imelda, isang natural na damdamin ng isang inang nasasaktan sa mga puna laban sa kanyang anak. Ang isyung ito ay nagsimula na magbigay ng pahayag si Nanay Imelda sa isang panayam ni Kalingap Rab, kung saan sinabi niyang mas mabuting huwag munang ipagpatuloy ang love team nina Joy at Fran. Dahil dito, may ilang mga taga-suporta ang nagsimulang bumatikos kay Nanay Imelda, na sinasabing ito ay impluensya ng mga sponsors o ng ilang personalidad. Para kay Joy, unfair at masakit iyon, lalo na't mula pa mismo sa mga taong dati ay kanyang mga tagahanga at tagapagtanggol. Sa panayam ni Andy, ipinahayag din ni Joy ang kanyang panawagan sa lahat ng supporters. Itigil na ang mga parinigan sa social media, lalo na sa mga Facebook pages kung saan madalas nagaganap ang palitan ng masasakit na salita. Hindi niya binanggit ng direkta, ngunit malinaw ang patutsada sa ilang grupo tulad ng Team Value na sinasabing aktibo sa mga ganitong usapan. Gayunman, ipinaliwanag ni Sangkay Long sa kanyang komentaryo na dapat ding maging patas ang panawagan, hindi lamang sa mga nagpo-post, kundi maging sa mga nagla-live na minsan ay nakikibahagi rin sa mga alitan. Bilang isang content creator at tagapamagitan, binigyang diin ni Sangkay Longs na tama naman ang sinabi ni Joy. Isa lang ang layunin ng lahat ng supporters, ang magbigay saya at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang idolong si Joy. Kaya't kung isa lang ang layunin, bakit kailangang mag-away-away? Dapat sana ay magkaisa, magpatawaran at magbigay respeto sa bawat panig. Sa huli ng panayam, taos-pusong nagpasalamat si Joy sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Humiling siya ng kapayapaan sa loob ng kanilang fandom at ipinakita ang kanyang kababaang loob bilang isang anak at bilang isang influencer na may puso. Mag-support na lang po tayo sa kung anong meron ngayon. Huwag na po tayong makasakit ng iba, ang kanyang mga huling salita. Sa pagtatapos ng programa, nagbigay rin ng sariling opinyon si Sangkay Longs. Ani niya, tama ang panawagan ni Joy. Bilang isang komunidad, nararapat lamang na itigil na ang bangayan at parinigan. Higit sa lahat, dapat pairalin ang respeto sa pagitan ng mga supporters, sa mga magulang, at sa mga taong bahagi ng Kalingap community. Matapos ang mahaba at makabuluhang pagtalakay, nagpasalamat si Sangkay Long sa lahat ng tumutok at muling pinaalalahanan ang kanyang mga tapanood na mag-subscribe, mag-like at mag-share upang patuloy na suportahan ang positibong mensahe ng pagkaisa. Ingat kayo saan mang sulok ng mundo, mga sangkay at mga kalingap. Hanggang sa muli, paalam.